So, pwede po gawin po na healing dito sa inyo tayo. Thank you. When I was at the back, pagkasulay pa sabi sa Lord, sabi ko, araw manindahin ko. Pero gusto niyo sabihin ko sa ito, sakit. Sabi niya, sabihin mo sa ito. Padangaton ka. Padangaton kita ni Jesus. In communion po, pakikisaro. Pakikisaro ta kay Yesu Cristo. Ang prayer ko po is talagang masumpungan ta ang pagpadangat kang Diyos Ama. Baliwala, gapos nagigibuhon ta at ginigibo ta, kumayo ta, nararanasan, daita na uunawaan ang pagpadangat kang Diyos. At tanging siya lang na naman ang makakapag-pour out yan. And then, duman po no, sa Lucas 22 verse 15, tingin po yan. Sinabi niya, nagagalak ako na makasama kayo sa hapunang ito bago ako maghirap. Ang mangyari po kayang katutig sa celebrate po ang Passover. Passover. Yung communion po, pag-alala kang celebration po yan, pagdiriwang. So bago po nagkanta kita, pagdiriwang. But you know what? Minsan sa tuya, may mga iba sa to na daitam ako ang magdiwang. Daitam ako ang magtaas kamot. But the Lord says, it's okay. Tinaas ko ang duwang kamot ko para sa iya. Sa iya. Pero ang tigtao sa Holy Lord mo yan, sarong bunga kang pakikipagsaro ta sa Panginoon. And I pray, tanggapon po, tagabos, at lalo kung sisay nangangain po ka ini, is healing. Healing. The Lord wants to minister healing. Bako ako, God. Alam mo, sobrang di ko maunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Na sobrang nauunawaan niya ang lambang saro sa to. Na minsan di ita naintindihan na sa diri na kung taano kita di nakaka-focus. Pero gusto ta and God knows. Sabi niya, nauugma pa rin ako. Nag-aarabot ka mo. Nagtitipon-tipon ka mo. And that's what matters. Kung ano ang sasabihin ng Diyos. Pero sabi niya, kaya lang di makabuelo. Kasi may nagpupugol. Ang iba, pwede ang niyang sinasabi. Hamuon ko rin po sa tataramo ng Diyos sa Roma 8:24. For some, baka may nagsasabi sa to, kawawa naman ako. Sino ang magliligtas sa akin sa makasalanan kong pagkatao na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Kaya di kita nakakarating. Naiisip ka ang kalagayan na di kita karapat-dapat. But God wants you healed today. Anong kagalingan man po yan? Kagalingan man sa puso ta, sa emosyon ta, sa spiritual ta. Di ko arang ang mga trauma na pwedeng igwapo ka mo. Trauma from the past, pain from the past, na dai kita nakakalapit sa Panginoon ng buong buo kasi naaalala ta ang mga pain, ang mga kulog-buod. Kung kita nakulgan. Pero amazingly, yung communion, on the night, lagi ko ngayon na-share dito na alala ko, on the night he was betrayed. Sa pagkakataon, so si Jesus, naipo siya, na-stray, naibago sa iya, ang kulog. Pero duman sa pagkakataon to, na dawa iba po siyang dinaanan, nararanasan ng kakulugan.
Nakafocus po siya sa pinapag-ibo kang Diyos Ama. Magayon po tipunan kita mo niyan. Saan ka nakahiling? Jesus is so beautiful. Sabi ko nga di po, no, kung si Jesus sobrang gayon niya, kaanutan ako ko ata pong maglingon sa iba. And this message niya, pinili ka mo, aki, mga yung aksidente niya ang kaligdig, gapos niya ang kita, even for me. Yung communion, di ba? Yung katawan niya, inalay para maging buo kita. Yung dugo niya, inalay. Kita po nalugadan lang, makulugo na, naghihibi na, di na nakakalakaw, ang iba di pa makapag-church dahil nalugadan. Yun ba, nalugadan ang puso? Pero the Lord is still inviting us. Lapit, anak, lapit. So itong communion, hindi ba ko ni yung, bako ni ritual. Maging special niyo nawa sa lambang saro sa to, na sa pagkuata kang elements na niyo, na nagre-represent kang katawan at dugo ni Kristo, maging personal din kita sa pagrami. Hayaan mo na, di ka hinihiling kang kataid mo. Hinihiling ka ni Jesus. Makaring maitatago sa iya. Kaya mas magayon na magpakatotoo kita sa iya. Maanang pa, tahog-tahog pa. The Holy Spirit will teach us the truth. Siya yung katotohanan. So duman po kita sa liwanag kang Diyos. So sa pagranita po, sa pag-receive ta, let it be personal. Let it be about you and the Lord. Personal. Bakong nagkukuha ka, iniisip mong katain, isipon mo ika sa kasilor. May mensahe siya para sa imo. And those who want healing, receive. Receive. Sabi po sa Word of God, according to your faith. Ayon sa pananampalataya mo. Paki-distribute po. Habang po tig-distribute, yung mga bagay po, hayaan ta pong kaulayon kita kang Diyos ta. Nangungusap po siya. Siya ang tataramo ng Diyos. At maaari din pong ibuhos ta sa iya ang namamati at mo niyan. He's a good father, you know. Buhos, takot ka ba? May pangamba ka? Feeling mo madumi ka? O feeling mo sobrang good mo? Hallelujah. So let this moment po, be a solemn moment. Ang kakaulayan ta ba ko ang katain ta? Kundi si Jesus. Believe me, dahil sinabi sa Word of God, ang mga tupa, ang mga aki ko, nadadangog ako. Mga tupa po, kanyaon digdi, amen po ba? At nakakadangog kita sa tinig ng Diyos. Hallelujah. Kung nakanya na po, tindog po tabi, sila ka po, Ana. Pero padagos na po, palaya na sa itong Diyos Ama. Ito po sabi po ni Pablo sa unang Korinto, chapter 11, verse 23. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi,
ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Yung pag-aalala po ang sinasabi, ang katugunan, ang tugon sa po ang Diyos. Alalahanin pa po siya, si mga kakulugan pa po, yun na po yung ipako ta sa krus. Sa pag-take po kaniyo po, nag-represent ang katawan ni Kristo, pasalamatan pa si Jesus Christ na binigay niya ang kanyang katawan po. Ang hawak niya, ang katawan niya, para maging buo ka. Kung may mga tinig pa sa nadadamog mo o naiisip mo na dai ka karapat dapat, damugon mo ang tinig ng Diyos. Naging karapat dapat kita dahil sa dugo ni Kristo. Let's take the element. Let's take a breath. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng cup. At sinabi, ang kopang ito ay bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alala sa akin. Muli alalahanan kita po. Bako ang kagadanan niya. Pero yes, kagadanan hanggang pagkabuhay muli. Matagumpay ang Diyos ta. Amen. At ang church ay matagumpay. Amen. Sabi po, pasensya na dahil hindi ko po kabisado ang Tagalog o Bicol. Pero sabi po naman sa Bible verse, ang church, ang iglesia, the gates of hell will not prevail against us. Dahil po, magtatagumpay. No? Ang kadiliman, ang impyerno, ang kadikluman, ang kingdom ni Satanas sa iyang iglesia. And we are the church. And there's power in the name of Jesus. Let's take po pag-alala sa buhay na inalay ni Kristo sa to. Amen. Hallelujah. Mari pong pasalamatan natin si Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. You know what to do kung paano po kamo magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Napakabuti ng Panginoon. Dalangin ko patuloy mo kami kausapin ng God at mabuhay ayon sa iyong salita. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen and amen.